Hello guys! Welcome to my podcast and I'm Kuya Vince. Nandito po tayo ngayon sa Usapang Travelers with Kuya Vince. Dito po tayo, dito sa mga episode natin, pag-uusapan natin yung buhay ng mga OFW at yung mga challenges na na-experience nila sa pagpunta dun sa mga gusto nilang puntahan na bansa. Tulad ko, nangangarap din ako na makapunta ng ibang bansa, makapag-abroad. And ngayon, nandito po ako ngayon sa Canada. So today, nag-invite po ako ng ating mga biyaherong guests na pwedeng mag-share din po ng kanilang mga experiences and ng kanilang mga expectations bago sila pumunta dito sa Canada. And na-meet ba nila ito or disappointed sila sa kanilang experience sa pag-travel nila dito sa Canada? Pero bago po yan, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga sponsors dahil kung hindi sa kanila wala tayong program ngayon, especially on Vibrant Eagle Production. Gusto ko magpasalamat kay Kuyang Rico and congratulations po sa Canada tour na napaka-successful ni Moira De La Torre last June. And of course, kung kayo naman ay naghahanap ng mga food na talagang authentic na Filipino food, pumunta po kayo dyan sa may Pinoy Express, sa may Burnham-Thorpe Road, sa may Mississauga, Ontario. Yan. And syempre kung kayo ay nasa Hamilton naman, yan, pwede po kayong pumunta dyan sa may Rico's Restaurant, sa may House of Authentic Filipino Cuisine. So malapit lang po yan sa may Mohawk Road East, Hamilton, Ontario. And nagpapasalamat din po ako sa Square and Compass para sa ating digital marketing and graphic works. And ini-invite ko po lahat na mag-join na rin po ng Canada Pinoy Dream Team group chat po. So kung kayo ay nasa Canada, pwede po kayong mag-join dyan para at least mag-post ng inyong mga small business or kung meron kayong mga concern or mga personal na questions or pwede po kayong mag-join sa group chat na yan. Okay, so Canada Pinoy Dream Team. So, yan. So, start na po natin. Hindi na natin patatagalin. Siyempre, alam naman natin na yung oras dito sa Canada ay napaka-importante. Sabi nga nila, time is gold. Kasi super nga, gold. Super gold, di ba? So, dahil dito sa Canada, yung mga tao napaka-busy. Kaya nga ako medyo, nahirapan din ako mag-schedule dahil nga may mga in-invite din tayo na hindi talaga available dahil nga yung kanilang schedule, medyo hindi pasok dun sa schedule natin. So, syempre, dahil may mga trabaho sila. So, every minute counts talaga. So, now, let me introduce, of course, our first guest for our first episode. Yan. So, of course, we have here our first guest. Siya po ay classmate ko ngayon dito sa Canada and kaya isa sa mga in-invite ko dahil nararamdaman ko na may mga challenges siyang mga na-experience dito sa Canada. So, please welcome Janice. So, Janice. Hello, my name is Janice. I'm an international student here sa Canada po. Yun. So, Janice Binan, so she's also a student here in Canada. Pero bukod dun sa student, yung student pathway mo, taga saan ka ba sa Pilipinas, Janice? I am from the northern side, so Baguio City. Wow, so Baguio City, dyan din po ako nag-aral ng college. So sa lahat ng mga Louisians po dyan. So hello po, shoutout sa lahat ng mga taga-SLU. Yan, so si Janice po ay taga Baguio and sa mga tao po dyan sa Baguio City, yan. So please support itong ating episode na to dahil isa sa mga taga Baguio ang mag-share po ng kanyang mga experiences na nandito ngayon sa Canada. And of course, our second guest or biyaherong guest natin. Yan, syempre ito po ay kaibigan ko rin po sa Pilipinas. Hindi po kami nakita dito si Janice kasi dito na kami nag-meet sa school. Pero yung isang guest natin is na-meet or nakasama ko na sa Pilipinas. Okay? And also classmate ng kapatid ko at naging kumpare ko na rin ngayon dito. So again, let's welcome. Yan. So Alan Tolentino. Yan. So Alan, kumusta? Hello, ayos naman. Magandang umaga dito sa Canada at magandang gabi sa mga nanonood sa Pilipinas. Yun. So talagang ito kasi nga episode natin, kung mapapansin nyo, dahil nga umagang-umaga. Dahil nga yung duty mo, di ba? Night shift ka ba? Oo. Sakto. Okay, so night shift. So hindi ka naman puyat ngayon? Hindi naman, walang trabaho. Kailangan may ibang gagawin mamaya. Okay, so off mo ngayon kaya medyo makakapag-relax. Kasi nga, itong ating mga bisita ngayon,
sa totoo lang kasi si Janice is a student pathway and also ikaw naman Alan, ano ba yung pathway na ginawa niya? Bali yung misis ko naman yung student, tapos ako yung open work permit. Okay, so at least parang kumbaga, ito yung difference kasi nila is Janice is a student pathway pero solo lang siyang pumunta dito sa Canada. And si Alan naman with his of course yung kanyang wife na pumunta sila dito sa Canada. Pero syempre, although parehong pathway pero magkaiba sila ng mga experiences. Ang sabi kasi nila, pinakamabilis na way papunta dito sa Canada is like student visa. Yeah. Right? So, technically, sa'yo, it's like 1 year. Medyo matagal-tagal din yun. Oo, matagal talaga yun. Kasi ang daming paperwork na kailangan you have to submit, especially yung proof of funds and stuff like that. Pero I think hindi naman siya dahil parang hindi naman siya yung parang hindi talaga 1 year yung regular time frame nung pag-apply na. Kasi ako, for example, on my journey na pag-apply ko ng student visa, it's like parang 3 months preparation. Sure. Or 3 months bago ko nakuha yung So parang medyo mas shorter yung sa akin kasi nga medyo binilisan ko yung proseso ng ng mga documents. Kaya siguro ikaw medyo it takes, tinake mo yung time mo just para to complete dahil hindi ka naman nag-rush. Yeah. Sabihin na natin na kaya nga tayo pumupunta ng ibang bansa or pumupunta dito sa Canada para magkaroon ng magandang income, di ba? Yeah. Makaipon tayo kasi nga honestly speaking, sa Pilipinas, hindi tayo mahirapan tayo or nahihirapan tayong makaipon dahil sa sobrang dami ng bayarin at matataas ang mga bayarin, di ba? Tapos yung sahod mo, kung tutuusin nga, minsan 2 o 3 trabaho na, hindi pa kakayanin yung na hindi mo pa makaya makapag-provide ng or makaipon, di ba? So kaya nga tayo nandito ngayon and kaya nga tayo sinusuportahan ng family kasi nga alam din nila na habang bata pa tayo pwede pa tayong mag-explore sa ibang bansa. Okay. So now, ang question ko naman is why Canada? Okay, so Alan mo na. So bakit Canada ang napili nyo? Pag narinig mo yung bansang Canada, alam mo na, mataas na income. Tapos, may kasi si Mrs., may diabetes kasi si Mrs. Sa nababasa namin, maganda yung rules ng health dito. Yung parang, hindi katulad sa Pinas kasi, talagang gumagastos ng malaki para sa mga gamot niya. Yes. Dito, yung sa mga nababasa namin, sabi nila, mas maganda kung talagang nagme-maintenance ka ng gamot. Mas pabor talaga yung Canada sa ganun. Okay, so actually may point ka doon, no? Yung pagdating sa medical na support ng government or dahil nga kung meron kang insurance or parang yung tinatawag nila OHIP. Lalo na habang kunwari kung resident ka dito or citizen ka dito, yung nakukuha mong support from government is talagang napakaganda ng yung medical support. Although sinasabi nila minsan may mga nakita akong mga nagko-comment or parang sa mga ibang vlogs na ang tagal maghintay sa ER, parang ganon. Pero kung i-compare mo din naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi kung sa hospital ka magigistay, let's say kung sa public ka, maghihintay ka rin naman sa public Minsan nga, nandun ka pa sa labas ng doon ka pa sa corridor kung wala ng kwarto. Di ba? Kung public yan. Pero kung private naman, yes, asikasuhin ka nila agad. Dadaling or parang pupunta agad ng doktor. Pero after ng hospitalization mo, magkano babayaran mo? Diba? Ubos yung pension mo, ubos yung retirement na nakuha mo. Ganun yung buhay sa pero dito kasi let's say maghintay ka rin, maghihintay ka pa rin naman kasi nga ang daming mga pasyente pa rin naman sa mga hospital. Talagang takes time kung lalo na kung emergency yan. Pero ang kagandahan kasi noon is like kapag na-hospitalize ka is parang wala kang babayaran. Okay? Marami ako na naririnig or nami-meet na yung kanilang family is merong nasa hospital pero wala silang binayaran. So, how about naman kay Janice? Yan, why Canada? Why Canada? Indeed. Well, especially as a young person, alam mo naman,
you're very curious and intrigued. You wanna travel a lot, and you want to experience something new talaga. I mean, I feel like most of us naman sawa na sa sa buhay natin sa Pilipinas, kaya So, parang if you don't mind asking, so okay lang bang tanungin yung edad mo? What is your Yeah. age? So technically I'm turning 20 next month. So See? So napakabata. Just 20? turning 20 Yes. years old. Nasa I'm Canada ka turning na. 20. Yes. So, kailangan be thankful, no? Kasi at your age, like 20, Diyos ko, nung time na 20 ako, it's like, graduate ko lang ng ng college. Yeah. Pero imagine mo yon, parang anong edad ko ako pumunta dito compared sa'yo. I mean, it's never too late. No, wag naman. But Yeah. yes, I am Pero, at an which is, advantage. that is a good thing, no? Kasi nga parang, kumbaga, makikita ng ibang mga tao na ano ba yung difference ngayon if maaga ka naman pupunta dito, nakipagsapalaran ka. Eh si Alan, let's say, ilang taon ka na ba, Alan? 23. So, 23? Sure Plus ka? 10. Last 10. Bigla, napaisip ako eh. Kasi, yung kapatid ko kasi parang sabi ko sa 30 plus na yung kapatid ko, tapos parang kabatch mo siya, biglang naging 23 ka. Loading ako doon, biglang ganun. Okay, so yan, 33, no? Pero medyo, ang layo na ng mga gap natin. There are still a lot of challenges talaga, still as a 20-year-old. But I feel like also as a 20-year-old, you're more, energetic. Yeah. You know? Tama. You go out more, you explore more, you learn more. And yeah, I feel like that's an advantage also for being tama. young. Kasi sa amin kasi, for example, lalo na kung meron ka ng yung gino-goal mo, so yung goal mong hindi na pang sarili mo, di ba? Kung pamilya na yan, syempre gino-consider mo na yung family mo, parang gano'n. Yung story mo kasi na is like, sabi mo nga yung dahil nga bata ka pa na hindi mo ba naisip, let's say, ba't hindi na lang mo natin try na mag-work or yung start yung career ko sa Pilipinas? Bakit dumiretso ka agad sa Canada? Interesting question. I mean, na-try ko naman mag-work sa Pinas. Pero I don't know if you would consider it kasi one day lang yun. Ano yun? Isang araw lang ako nakapag-survive dyan sa trabaho. Kung nagsahod ka dun sa isang araw na yun, possible, work yun. Pero kung hindi mo kinakasama dahil kinabukasan hindi ka na pumasok, nag-volunteer ka lang nun. No. Alam mo yung, oh my God. Okay, so... Bakit isang araw naman yun? Pwede mong matanong ano bang klaseng work yun, ba't isang araw lang? So I worked as a baker at I won't name the shop, pero I worked as a baker. Grabe. So, ano ba yung 9 hours yung you're standing for 9 hours straight, tapos yung sahod mo is per day. Yeah. 300, 200. Oh my goodness. Oh, yeah. Siyempre, that's only in the Philippines, you know. Kaya only in the Philippines na merong iba't ibang rate yung bawat di ba? Although meron tayong minimum wage na tinatawag, pero hindi naman lahat ng mga nagtatrabaho talagang minimum wage ang nare-receive. Kasi nga, di ba, iba-iba yung sa probinsya or what. Iba, depende sa business kung ano yung mga business na establishment na yan. Specifically, nandito tayo ngayon sa Toronto na. So, dapat pala maayos yung pronunciation. Paano ba yung pronunciation ng Toronto? Toronto? It's Toronto. Toronto. Yeah. Toronto. Yeah. So, yeah. No, Toronto. Toronto. Okay. You tried. Parang kasi naisip ko yung Toron nito. Ganon. Toron. No. Oh my gosh. Basta dito tayo sa Canada. Yeah, okay na yan. Basta yeah. Now, punta na tayo din sa pinaka-main na natin, no? Na talagang gusto kong pag-usapan natin. So, my question is like, what are your initial expectations before moving to Canada? Okay? So, alam ko marami yan.
Pero yun nga lang, let's say, ang gusto ko lang, let's say, mag-set tayo lang ng mga top 3. So, before kayo pumunta dito sa Canada, ano yung mga in-expect nyo? And nung nandito na kayo, na-meet nyo ba yon? Or nag-exceed pa? Or parang medyo disappointed kayo, hindi pala? So, syempre, iba yung perspective mo talaga pag nasa Pinas ka versus pag nasa Canada ka na talaga. Mm-hmm. So, I'd say number 1 expectation would be I would easily find a job. Okay. Pag-usapan muna natin, no, bago Yeah. pa. So, easy na yung iniisip natin talaga na parang ang daming trabaho daw dito sa Canada. Which is right. Yes. Pero, hindi But, madaling makakuha ng trabaho. You need experience. You need to Yes. prove. Let's say if you're a nurse back home, akala mo pag dating mo dito, makakahanap ka ng nursing na job rin. Yeah, But no. Tama. Kasi yung mga professionals natin na from Philippines, like medical professionals, I myself, I'm also a pharmacist sa Pilipinas. Pero pagdating ko dito, ibang trabaho ko ngayon or hindi ko pa magamit yung license ko dahil nga you need to apply or mag-take ng mga exams, okay? Like yung mga English proficiency and also yung mga entrance exams ng ano. So, hindi ganun kadali nga naman. Pero marami silang kailangan ng mga medical worker, which is true. Pero hindadang ka talaga sa butas ng karayom. Pero my personal experience, kasi nag-TESDA ako. Okay. I took short course as a baker. Okay. So, akala ko yung experience ko sa Pinas mako-consider sa dito. Well, when I applied to, I don't know, countless jobs talaga. Nag-send out ako ng resume, online, in person. So, talagang nag-walk-in ka. Yes, sa tingin mo, mga ilang resume yung mga na-submit mo all throughout the online also yung walk-in? Probably more than 20. More than 20 yung ano mo. Pero on that 20 resume, meron ka bang na-receive na any call or message or email? No, it was only when, I mean, I guess just one. Just one. Out of 20, just one. So just one. Pero ano ang na-receive mo nung ano yung na-receive mo na ano na yon? Like for interview or ano yung call sa'yo? So I received an interview actually, but the backstory of that is that kailangan kong I repeatedly went to the same store for I don't know 3 times. Mm-hmm. And then ayun, siguro how do you say this? Parang naasar na sila kaya sabi nila, sige na. So nag-follow up ka, parang ganun. Yes, Nakaka-follow up mo is like na kumaga na. So yun yung trabaho mo ngayon. Yes, currently. that is my job now. So it's okay to mention kung ano yung klaseng work na napasukan mo ngayon as a first ano. So it's a cashier. So cashier sa isang grocery or supermarket. Store. Okay, so yun yung parang naging ano mo like kumbaga consistent ka, nag-follow up and also. Yeah. Which is very siguro yun yung nakita nila na talagang consistent talagang gusto niya ng trabaho. Okay. So binigay sa iyo. Okay. Mm-hmm. That's good. Pero same time na experience, nag-send din ako ng mga resume through walk-in and also sa online. Pero yun, mga ano lang naman, let's say 10 resume lang na walk-in. Pero wala talagang call. Kasi that time, it's like winter. So winter kasi sabi nila mahina, di ba, mga establishments. So hindi talaga masyadong open ang mga business for hiring. Kaya talagang hirap na hirap yung mga tao. Ang dami ko nakikita sa online na nagpo-post na sino may kilala ano dyan, ganyan-ganyan. Refer nyo naman kami dahil wala po, how many months na akong walang trabaho dito. Something like that. So talagang hirap. Tama yung yung expectation mo na maraming trabaho dito pero is mahirap talaga. Yeah, super. Okay. So si Alan naman, so what is your first na expectation mo din kay Alan? So and also your wife, of course. Pwede bang i-mention yung ano ba pangalan ni wife? Sorry. Alisa Lay. Alisa Lay?
So, sa Pilipinas, Aliza siya. Tapos dito, naging Aliza Lee. Alam mo Si naman dito. Eliza, pag nasa Pilipinas dito, Alicia. So, si Eliza, so, ayan, kumusta kay Miss ni Alan? So, Eliza, so, shoutout sa iyo. Alam ko nasa work ata siya, kaya hindi siya nakasama ngayon. Pero supposedly, kayong dalawa yung ini-invite ko sana. So, saan ba nag-work ngayon si Eliza? Ngayon, wala siyang trabaho ngayon kasi nag-summer siya. Oo nga. So, summer class siya ngayon. So, hindi pa siya nag-work. Dahil ikaw yung open working permit ngayon, Alan. So, ano yung work mo ngayon na currently? Ngayon, isa akong bagger sa British Food. Paano yung ginagawa niyo doon? Kami yung nag-minute ng mga ingredients ng mga restaurant dito sa Canada. Tapos ako yung position ko yung nagpapak. Okay. So parang ikaw pala ay isang packer. Okay. Hindi kasi packer, nagpapack sila eh. So packer siya. Hindi F, no? So P naman yun. So ano bang pronunciation kasi yan? Sa mga Kapampangan, iba yung dating. F nagiging P. Ngayon, P naging F. So, dahil siya isang packer. Sana all. Sana all packer. Anyway, kidding aside, guys. So, siya po ay sabi nga, nagpapack or bagger ng mga ingredients. Anong ingredients ulit? Gravy. Tapos yung mga breading, mga okay. So, mga gravy, mga ganun, mga tama, no? Oh, nice. So, yun yung more or sabihin na natin nasa sa food yan tuloy, food factory. Food factory tuloy, yun tuloy, taga-packer. Pero food factory. Yeah, I think one of the best thing na dito is like if you're working in a factory or as a skilled, medyo mataas yung rate, no? Although you don't need to mention your rate. Pero is it higher than minimum wage? Yeah. Alan? Yeah, okay. So, alam ko, let's say construction worker ka or yung mga tubero or what. Kasi kung dito ka, marami kang kung ganun yung work mo, construction, minsan nga, mas mayaman pa yung construction kaysa dun sa mga, let's say kay Janice, cashier. Sa cashier, magkano ang wage ng isang ng cashier dyan? So, minimum wage, $16.55 or technically, let's say $17. So, $17, Canadian dollars yan, no? So, syempre, may tax ka pa doon dahil nga, dito kailangan may tax. Sabi mo kanina, trabaho din, no? Sabi mo, kumuha ka ng electrical sa Tesla. So, ano ba yung, pagdating mo dito or na-expect mo? Kala ko kasi magiging madali sa akin dahil yun nga, nagtapos ako ng TESDA tapos nagkaroon din ako ng experience ng trabaho ng electrical sa Pilipinas kaya iniisip ko talaga magiging madali para sa akin. Tapos pagdating naman dito, ang dami nilang hinahanap, gusto nila may certificate ka muna dito, ang dami tapos gusto nila mag-aral ka muna dito. Kaya yung expectation ko talaga down. Hindi, tama yan, no? Yung talagang kumbaga, yung ako, kung meron man akong diploma sa Pilipinas, hindi ko man nagamit dito dahil nga kailangan ko duman sa proseso. Same din siguro ng mga TESDA, like kailangan mo munang mag-training ulit or parang kumuha ng certification. Pero yun nga lang, syempre, aside dun sa magti-training ka, hindi naman pwedeng ilang buwan kang mag-aaral lang or what, tapos magbabayad ka pa, sigurado. So, talagang pahirapan din. Kaya nga yung mga nasa Pilipinas, hindi rin madali yung akala nila kapag nasa Canada ka tapos nagpapatulong silang maghanap ng work sa'yo. Di ba? Yung akala nila madali kasi nga hindi nila alam yung pagdating mo dito talagang parang minsan back to zero. Kahit simpleng trabaho lang yan. Ako, for example, nag-training pa ako ng security, nag-exam pa ako, may lisensya man ako, and ang dami kong dinaanan ng proseso bago ako nakakuha din ng maayos na work.
Okay, so tama 'yun. So yung mga certifications like yun yung isa sa mga yung akala mong madali magtrabaho dito or magkaroon ng work pero hindi dahil Hindi kailangan mo pala. magkaroon ng certificate. Paano mo napasukan yung trabaho mo ngayon? Kasi technically maganda yung naging pasok mo sa work mo sa factory kasi medyo maganda yung rate, no? Hindi sa una ko namang trabaho bago pa ako nakarating dito, naipasok na ng isang pinsan yung resume ko dun sa trabaho niya. Kaya pagdating ko dito nag-stay lang ako siguro ng mga 1 month, naipasok na niya ako Oh, I dun sa see. trabaho niya. Tapos, biglang nag-hiring naman yung tito naman ng asawa ko, Mhm. kaya nailipat na ako dun Oh, so sa meron trabaho ko meron ngayon. kayong kilala na Mm, na kakilala diyan sa company na 'yon kaya ka mm, nakapasok? mm. Oh, so napakalaki ng 'no, napakalaki ng impact Advantage na talaga gano'n. yun, oo. Kung ikaw ay may kilala dun sa company or yung work na 'yun, talagang mas madaling makapasok, 'no? Mm, Si Janice, may kilala ka ba dun sa grocery? No. So wala kang No kilala, reference. talagang pero at least dahil nga consistent ka is talagang nakuha mo naman. So hindi hindi naman imposible na maka-apply ka ng Yeah. work na walang Pero pero double effort talaga. yes, that's it. So meron pa ring challenges nga naman dun sa kaya nga kung kayo ay kunwari kung sa ibang bansa or sa Canada may plano kayong pumunta dito, well, best thing to do is like if you have any relatives or family na merong mas mga work maganda. dito, pwede na kayong makipag-communicate sa kanila in Mm, advance, 'di oo. ba? So, tulad niya ni Alan 1 month bago siya nakapag-work. How about Janice? How many days or weeks, months bago ka nakapag-work? Actually, mga 4 months. 4 months, Wow. yes. 4 months. So 4 months. Nako. Mhm. Alam niyo, pero ayoko muna explore itong about dito sa ano yung mga technique sa pero dahil magkakaroon tayo ng another episode on this part kung paano yung mga technique or let's say magandang gawin para magkaroon ng work dito sa Mhm. Canada. Ano yung mga possible na gagawin mo or ano yung mga kailangan na technique para mabilis yung employment. Okay, so anyway, on our second expectations, Janice, balik tayo kay Janice. So, Janice, what is your second expectation naman? Okay, so second expectations connected na rin sa first expectation ko. Mhm. So once you find a job, akala mo, I mean, I thought that I could keep up with the expenses. Okay, yan. Maganda yan. So, it's yung cost of living na. Ito na Yun. Yeah. yon. So, second is like, syempre, na-expect natin yung kapag may trabaho ka na dito is like, okay ka Akala na, mo, mabubuhay oo. ka na, magsusurvive ka na dito sa Canada, right? So, sabi nga ni Jens kanina, it's like minimum wage is like 16.50 yan, Canadian dollars. Mhm. So, kung nag-work ka ng 8 hours a day for 5 days, how much is that? So, wala akong calculator dito. Pero technically, do you think, Janice, dun sa sahod mo ngayon is like, can you survive yung buhay dito sa Canada? Actually, hindi eh. Especially, alam niyo naman guys, yung taxes dito. Oh my My goodness. Hindi ko talaga Nakatakot. in-expect. Yes. So, tax pa lang yan, ha? Tax pa lang yan. Mhm. Pero wala pa yung sa mga food and other stuff Yeah. na binabayaran natin. May mga tax din yan, eh. So, kapag kunwari pupunta ka ng grocery, $1 nakalagay. Pero pag binigay ni resibo Check sa'yo, out merong, ka, oo. yeah, di ba? Doon mo makita yung tax na Mhm. may patang na. So, magugulat ka na lang. So, technically, parang gano'n. Yung sahod mo ngayon na sinasabi mo, how do you manage to survive on that salary? Well, first of all, it's an advantage talaga to have relatives. Okay. Kasi I have a place to stay. I'm still paying rent pero below the rent price dito sa Canada na Oh, almost yeah, that's 1K good. Yeah. plus, ganun. Same tayo, no? Ako din naman, ganyan din naman situation ko. Dahil, una, syempre, nung dumating tayo dito, hindi naman tayo agad pinababayad ng rent. Kasi kumbaga, alam nila, wala pa tayong work or what. And then, syempre, nung nagka-work is mag-share ka na ng mga, Yeah, first you just have to for help. the utilities and also dagdag sa, rental sila, for sure. So, ganun naman yung maganda doon. Kaya kapag talaga may relatives ka,
talagang unang-una is like yung pinaka-importante talaga sa pagpunta mo sa isang bansa is yung accommodation mo. Diba? Yes. As long na meron kang bubong na matitirhan, yung food, That's important. yeah, may budget ka pa naman sa food eh. Yung food makaka-survive pa ng ilang months kung meron ka pang extra money. Pero yung rentals mo, like kapag pumunta ka ng magkano ang rent ngayon natin dito sa Canada? Pag wala kang relatives, lahat ng sahod mo mapupunta sa rent. So magkano ba yung sa tingin mo, magkano, let's say as a solo solo ka lang na sa isang room. So how much do you think na it will cost sa isang room? Solo, so usually $800 na yun eh, $800. So 800 a month. Yes. a month. So how about sila Alan, Eliza, and mga magkano yung binabayaran nyo ngayon sa accommodation niya sa 1,000. So 1,000 for two of you, pero sa basement siya, no? Kasi kadalasan dito yung parang pinaka-affordable kapag sa mga basement. Yun nga lang, yung difference nga lang kasi is medyo yung kapag sa basement ka is ano ba yung difference? Medyo mas malamig ba? Kasi ako hindi ko pa naman na-try yung dahil ibang setup. Sa amin dito, tulad ngayon, summer, parang malamig siya. Okay, summer pero malamig, which is good. Pero kapag winter, iba-iba eh. Sobrang lamig. Mahirap din i-explain. Pero komportable ba pag nasa kayo? labas ka naman, painit naman siya, lalo na pag winter, ganyan. Yeah, kasi summer ngayon sa Canada, so medyo iba yung natin, no? Mainit-init. Well, hindi katulad pero yun nga lang, sa Pilipinas kapag summer, hindi lang mainit. Talagang sunog na sunog ka. Sobrang diba? init talaga. Pero dito naman, maganda pa rin yung weather kahit na summer, dahil summer, magandang maglakad-lakad. Minsan, tanghaling tapat, pwede ka pa rin maglakad. Although mainit, parang malisangan lang yung dating, parang gano'n. Pero okay pa rin. Kaya nga yung mga tao dito nag-enjoy sila pag summer. Okay. Pero si Janice naman is like one room, no? Hindi naman siya basement yung titirahan mo, which is comfortable naman. Yeah, it's comfortable naman. Pero pag alam mo, minsan nako-claustrophobic ako. Okay, yeah. Siyempre, yung mga bahay kasi dito, siyempre medyo minamaximize nila yung space, no? Lahat parang syempre dahil nga especially if magpaparent sila, kailangan medyo may yung space talaga is masakto dun sa kung solo lang yan or what. Pero yan dahil nga mas economical nga naman kasi kung depende dun sa babayaran mo din siguro kung 'di ba? Kung mayaman ka pumunta ka dun sa maluwag-luwag na condo or what. Pero kung average lang na tulad natin nagsisimula kung sakto lang. Okay, kahit nga magstay ka lang sa sala pwede ka naman ikaw lang naman mag-isa kasi ako ganun din naman ang ginagawa ko just to stay just to survive here in Canada. Kung ikaw ay maraming pera, pwede kang kumuha sarili mong apartment or condo. Pero kung hindi ka naman ganun ka rich kid kahit saan, minsan nga nababalitaan ko pati nga yung mga ibang lahi nagsisiksikan na sa isang bahay or apartment. Supposedly, yung isang apartment, parang sabihin na natin, 4 to 5 lang yung maximum, pero yung mga nandun, minsan 10 people, minsan natutulog sa sala, pagising, trabaho, parang gano'n, yung mga ibang setup na narinig ko dito, no? So, alam niyo naman kung ano yung lahi na pinakamarami dito. Ay, si Alan naman, so second expectation mo ba? Yung nabanggit ko nung una, yung health talaga yung ina-expect namin talagang namin dito. Naman, maganda naman siya dahil nga si Mrs. may insurance sa school. Tapos ako sa trabaho ko mayroon akong insurance nakasama siya. Wow, that's good. Tapos meron din naman mga gamot na hindi naman cover ng insurance kaya binabayaran din namin. I think sa medication medyo doon lang sila sa gamot na doon lang sila hindi nako-cover ng insurance talaga. Pero yun nga lang pagdating din sa check-up, pagdating din sa mga let's say mako-confine ka, tama? So or let's say kapag yung mga laboratory test mo. Ako kasi na-try ko din kahit na kasi sa school meron din akong insurance or what. Pero yung nagamit ko siya during the process na nag-apply ako ng work, merong mga laboratory tests for immunity. So libre Bisaya. Libre. Libre.
Libre. Yan, Kapampangan na Kapampangan yun sa libre. Okay. Anyway, so yan, libre yung yung pero may konting bayad pero hindi gano'n kalaki kasi Hindi. kung let's say kung babayaran ko yun na walang insurance, maybe aabot ako ng mga $300 or $200. I'm not sure pero umabot lang ako ng 100 dun sa pinaka pero malaki pa rin yung matitipid mo dun sa insurance. And pwede mo pa siyang magamit actually sa ibang mga bagay. Kasi hindi ko pa siya like sa dental, meron din coverage yung sa dental, mga ganun. Pero hindi ko pa naman siya totally na ma-maximize. Yan, kapag sa school. Pero sa OHIP naman, I think marami pang marami pang benefits ng pero syempre, hindi limited lang talaga pagdating sa medication, no? Kaya nga tama yung yung sa inyo at least yung kapag may medical condition ka like katulad niyan kay Miss Mo is like makakatulong yan in the future din kasi nga hindi natin masabi na parang habang tumatagal is parang healthy siya lagi or what. At least meron kang hindi ka kinakabahan na yung inipon mo for how many years bigla na lang kukunin ng Yeah, 'di ba? Mahal-mahal talaga ng hospitalization. So, ikaw ba Janice, na-hospitalize ka na ba? Wag naman Ba't ka natatawa? Ba't parang natatawa ka? Meron ka ba naalala na hospitalize ka ba? Yes, na-hospitalize ako. So, nagamit mo naman yung medical insurance mo? Yes, nagamit ko. Pero same rin na hindi naman lahat maka-cover. Oh, okay. Yeah. So, magkano yung nung binayaran mo dun sa hospital? Well, for emergency service, I think that's 300 pero pag wala kang insurance, aabot yan ng 2K. Oh my God. Imagine mo 2K, imagine, pag wala kang insurance. Pero 300, malaki pa rin yun. Malaki pa rin yung 300, di ba? Pero compared to ano yun, isang araw lang yun? Isang araw lang? Isang araw lang. Oh my God, isang araw lang na. Especially na emergency. Kasi may ambulance, parang ganon. So, na-emergency ka and then nagbayad ka. Isang araw pa lang yun, tapos 300 and then sabi mo nga kung wala ka pang medical insurance possible na 2,000. Oh my God. Ilang na yun? Let's say parang yun ba yung 2,000 is parang 1 month na salary mo na ba yun? Or umaabot ba yung salary mo ng 2,000? Hindi nga aabot na. Paano aabot ng 2,000 yung salary? Hindi nga makaabot ng 2,000 naman yung sinabi ni Alan na talagang maganda nga naman yung health benefits dito sa Canada. No? Kasi sabi mo, ayun nga, imagine that if you have a lesser salary na dun sa ganun tapos baka imagine mo how many months mo naman babayaran yan kasi meron ka pang yung binabayaran yung ibang cost of living. Now, on the last, yung ating last na expectations. So, third expectations natin. So, Janice, what is your third top 3 na expectations mo? Third expectation, well, it's more on commuting. Akala ko it won't be a problem. Pero, sa totoo lang, naaasar na ako mag-commute It's very... So, transportation. Yeah, transportation. So, by transportation, the bus, the train, hassle. It's a lot of time also. Yes. So, yung kasing yun nga din yung napansin ko sa transportation. Although, yung maganda naman dito sa Canada is like marami kang option sa transportation. You can take the bus, you can take the subway, mga train, GO train, and also pwede kang mag-take ng Uber. So parang Manila lang naman din. Pero yun nga lang kasi, ang pinagkaiba siguro pagdating sa transportation, mas traffic sa Pilipinas, sa Manila. Super traffic. Pero dito naman sa Canada, maluluwang yung mga daan dito Super. Yeah, right. Sa highway, it's like how many lanes yon? Minsan, I think 8 or 10. I'm not sure, pero nakalimutan ko. Pero sabi nila, one of the, parang pinakamalapad na mga highways like sa Canada. Okay? So, that is maybe for you, maybe may konting din dahil nga naman yung commuting, medyo mahirap, no? Yung pag-commute. Oo, kasi, let's say, nung nasa Pilipinas ako,
I did my Yeah. research. Uh-huh. Let's say from my house to school, the drive is 30 minutes. Pero Oh. pag bus, magiging 2 hours 'yun. 2 hours commute. So imagine mo. Hindi, tama yun. Kasi ako din, for example, bago ako pumunta dito sa Canada, no, syempre may mga kaibigan ka na taga dito, tapos malalaman mo na sa Toronto. 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 Tapos malapit sila dun sa, akala mo malapit sila, no? Tapos titignan mo sa Google Map, uy, 30 minutes lang pala yung layo natin. Ganun. Tapos may message mo, uy, 30 minutes lang pag nandun na ako sa Canada, kita tayo, sabi ko, ganun. So, tapos nung tinignan ko, nung nandito na sa Canada, it's like, tingnan ko, syempre wala man akong sasakyan. So, paano ako pupunta doon? Tapos tingnan ko, Uber, ang mahal. How much? Mga $30 na yun. So, oh my God, $30? Tapos, magbabas na lang ako, sabi ko. Magkano ang ng bus? Like, kung regular fee is like $3.3? Or Yeah, I think about $3, no? Almost 4. So, pero yun nga lang yung once na within 2 hours like free na yung buong ride mo, di ba? So, pwede kang mag-transfer ng ilang bus. That is one of the good parang good part na kapag nag-bus ka, kunwari nag-bus ka ng isang bus tapos within 2 hours or may ticket ka, pwede yung panggamitin sa next bus na hindi mo na kailangan magbayad. And another bus, pwede ka yan. So, parang ganun. Pero yun nga lang, the worst part is that 30 minutes yung driving distance nyo. Pero, kapag nag-bus ka is 2 hours. 3 hours. Oh my God. Tapos, ang daming transfer, di ba? So, oh my God, sabi ko nga, yun yung isa sa mga So, tama yung sinabi ni Janice, like, when yung expectation natin when it comes to transportation, dahil nga mas advanced na yung dito sa Canada kumpara naman sa Pilipinas na nagsisiksikan na yung mga sakyan. Dito naman maluluwang, pero yun nga lang, sobrang luwang ng mga daan. Pati yung distansya, sobrang luwang. So, ang lalayo ng mga bahay, yung mga location natin, no? Kasi nga, sila Alan nga, nung pumunta ako sa inyo, it's like, how many bus bago ako, or yung pinuntahan natin, nakita tayo doon sa kaibigan or kamag-anak nyo. 3 sakay ako bago ako nakarating doon. Pero yun nga lang, kagandahan naman dito sa Canada, it's like safe naman na mag-travel ka naman. Hindi ka kakabahan na umuwi ng gabi dahil may mga kung ano-ano na pero kahit paano, medyo secured ka kasi nga yung mga bus nila dito, it's like may mga camera naman. And also meron pa yung ang gusto ko talaga sa mga bus dito is yung 'di ba may mga poste kada yung TTC kasi yung may mga poste sila na pwede mong i-text yung number, yung parang code ng poste, yung waiting area na yon. Tapos makikita mo sa phone mo kung anong oras, ilang minuto pa bago dumating yung bus na yon. So that's one of the best na nakita ko na when it comes to transportation. So para siguro kay Janice, dahil nga hassle yung commuting. Sa Pilipinas kasi may mga sakyan tayo eh. Oo. Pero dito kasi as a starter, wala tayong sakyan. Yeah. Talagang we feel na talagang parang nakakapagod din commute. Pero come to think of it, if you're going to compare it with yung Filipina natin, yung case ng Pilipinas, let's say naghihintay ka sa kanto ng Pilipinas, hindi mo alam kung may darating na jeep or may darating na bus. 'Di ba? As in talagang para kang waiting talaga nasa waiting area na hindi katulad dito. Kunwari yung winter is like i-message mo yung number ng yung waiting area na yon. And then sa labas, in 5 minutes darating na yung bus. So hindi ka lalabas doon para maghintay at sobrang lamig, parang gano'n, 'di ba? Tapos maraming apps din, like phone apps na magagamit mo para may update ka for which bus is coming next, ganun. I see. Hindi ko pa na-try yun. Pero yung message lang yung meron ako. Pero good thing na mention mo yan. So kung may mga app, ano ba yung mga app na yun? The most common is yung transit app. Okay, so transit app dito sa Canada magagamit. So lalabas yung mga so which is good, no? Kasi sa atin wala naman tayong transit app na pwedeng gamitin. Do you think na merong transit app yung tricycle? Sana eh. hindi ganoon ka hindi pa tayo ganoon ka-advance, no? Pero meron tayong mga may mga Uber naman, may mga ganoon. Pero yun nga lang, dahil nga yung mga mode of transportation natin sa Pilipinas or sa probinsya natin, hindi naman katulad ng dito, 'di ba? Or mas malaki pa yung difference. Tama.
Ito yung lagi kong problema sa Pilipinas, yung talagang discrimination, lalo na sa mga lalaki, yung mga yun. may tato. So, Ay, yeah. siyempre iniisip ko kung paano kaya ako makakapag-apply dito sa Canada kung marami akong tato, ganyan. Yes, yes. May hikaw. Tapos Aha. pagdating naman dito, wala naman palang kwenta dito. Oo, tama, Super naman. tama. Yan. Saka pantay-pantay talaga dito. Wala Very sila talagang inclusive. Yes, very good. Yun yung Maganda talaga yung number one maganda na yung na-appreciate ko talaga dito. so na-appreciate mo siya, it means na exceed yung expectation mo. Expectation ko talaga. Wow. Okay, that's good, no? Maganda yung positive yun na at least, although syempre yung ine-expect mo kasi na wow, pag makapunta ako sa is hindi ako matanggap sa trabaho dahil sa mga tattoo ko or piercing ko, parang gano'n. Kasi nga may mga bansa na talagang medyo sabihin na natin na pagdating sa mga ganyang issue, merong parang Conservative. mahigpit. Parang conservative. Like, yeah, conservative, and also pati sa Pilipinas kung iano mo, sa Pilipinas is like kapag may yung parang stigma nga na pag may tattoo ka is something na parang meron kang history na hindi maganda, right? So Number parang one. iisipin nila, ay may tattoo to, kaya yung siguro sa nung teenager to, pasaway to, or maagang parang dito parang may bad history kaagad, no? Pero syempre sa ating mga, kunwari ako din may tattoo ako ngayon, so parang sa atin is art, and also dahil nga na yan, forever nasa katawan natin yan, so it's like a reminder para sa atin yung ano ba yung journey natin. Yung iba nga super dami ng tattoo dito, as in talagang from neck to hanggang lower legs, pero nakakapag-work sila ng maayos. It's like a normal na meron kang tattoo dito. Okay? Kaya nga napaka-open ng Canada when it comes to mga ganyang issue. Hindi parang hindi yan magagamit sa iyo na reason para hindi ka ma-hire, 'di ba? Hindi pwedeng sabihin ng na HR na sorry, we can't hire you because of your tattoo. Parang gano'n. I think ito hindi ko lang sure, pero I think sa lang naman sa Japan, yung medyo stricto yung pagdating sa din. Then talagang medyo super strict pagdating sa tattoo sa Japan. Yun talagang kailangan nilang i-cover yon para hindi, kasi nga sabihin na natin yung may mga sinasabi kasi ng mga yakuza something, pag member ka ng yakuza, may mga tattoos, di ba? So or parang gang, mga ganon. So minsan pag may mga tattoo ka, talagang may konting sila tawag dito, parang yun nga, siguro sa employer. I'm not sure, pero kung mga taga-Japan kayo dyan, mga taga-Japan na nanonood ng OFW, if meron kayong experience na ganun, please comment below kung paki-clarify na lang sa amin, no? Kasi hindi namin alam yung situation nyo dyan. Pero this is what is the program is like, knowing something na about dun sa bansa na yon, na pwede tayong magkaroon ng idea. And also kami, nagsishare kami ng idea namin dun sa experience namin dito sa Canada. Para kung kayo ay may planong pumunta dito sa Canada or magstay, alam nyo yung ma-experience nyo. Okay? At ready na sila. Yes. Actually, dun sa discrimination na na-mention mo, it's like, napakalaking kasi niyan Parang sensitive na topic kasi yung discrimination na yan dito sa Canada. Hindi ka pwedeng mag-discriminate talaga like sa race niya, sa gender identity. Diba? They take Kaya it nga, seriously talaga. yes. Oh, may kwento ako dyan pero hindi ko muna i-mention na, pero ito may mga na tayo, no? May mga na, dahil nga yung ibang mga lahi, like for example kung puti ka, yung mga puti kasi may mga tao na medyo may konting din, discrimination. Yung sa iba lang, konti lang, hindi naman lahat. It's unavoidable naman talaga Pero kasi nga parang iniisip din nila, it's like dahil marami na tayong pupunta dito na mga foreign so hindi na tayo, para sa kanila it's like masyado ng crowded para sa kanila. Hindi yung nakasanayan nila na sila lang. Pumasok sa isip ko, it's like nung pumunta kayo sa airport, yan, what was your first impression nung nasa airport kayo, no? Paglabas niyo ng airport, pagdating niyo pagtapak niyo ng Canada, ano yung nakita niyo na yung first impression niyo? Kuya Alan, baka may Ang bango ng hangin. Sariwa. Ayan, kasi nga yung amoy. hindi na, ayokong i-mention yung na yun, pero
sabihin na natin, mga mekos-mekos. Yan. So, pag sinabi mekos-mekos, alam niyo na yung sinasabi natin na talagang napakarami na nila dito. Di ba? Sobra. As in talagang ako, yun din yung yung unang paglabas ko pa lang ng airport, like, wow, sabi ko, as in talagang kahit saan ako tumingin, parang nakikita ko mekos-mekos na lahat, parang gano'n. So, siguro nakikita ko mga 10% na lang yung ibang yung mga ibang lahi na makikita mo or what. Pero yung mekos-mekos talaga as in parang 90%. And sa bus, sa bus pa lang, sa transportation pa lang, ganun din, halos 90%. Sila na yung nakikita. Sa school, marami Ganun din. Yeah, so grocery, so sobrang dami. Pati nga yung pati nga sa mga Uber, minsan sila din yung or Sila, minsan sa mga coffee shop teams, yan, ang dami din. Hindi tayo nag-discriminate, pero makikita mo talaga na dito talaga napakarami na talagang mga mekos-mekos. So talagang hindi, dahil nga siguro mahirap yung buhay doon, and gusto nilang maka-experience din ng mas magandang yun nga lang, sa sobrang dami nila, it's like parang na-invade mo yung buong Canada. Oo. Kaya, pero sana yung mga naman, yung mga kung may nakakaintindi mo sa mga mekos-mekos na kung ano pinag-uusapan natin, hopefully naman yung hindi rin naman sila yung parang wag na lang i-apply yung mga ibang mga habits nila dun sa kasi tayo bilang Pilipino kailangan natin mag-adjust din dito sa Canada. So lahat ng mga rules and other stuff na yung mga culture nila nag-a-adapt din tayo. We have to represent the Filipinos as, people who, wag naman sa, kasi alam mo yung nadidiscriminate na yung mga mekos-mekos na yan kasi they're portraying their culture in a bad way. So, kaya we have to represent ourselves in it. Although hindi naman natin sinasabing perfect yung mga Pilipino. Oo, Kaya meron din tayong mga toxic yung mga culture, no? Kaya actually meron din tayong episode na pag-uusapan niya yung mga kasi may mga tao hindi natin maiwasan na hindi lahat ng mga Pilipino is same pa rin same yung mga ugali at saka yung pananaw nila sa buhay. Talagang may dinadala silang mga character or traits na sa Pilipinas na dadalhin nila dito. Kaya pero wag naman para hindi tayo yung alam mo, madidiscriminate rin. Yeah, wag nating gawin dito kasi minsan yun nga itong masakit na part. Ito, reality, no. Real talk lang kasi talagang ang masakit na part is like nung dumating ako dito, isa sa mga advice na sinabi sa akin ng mga kilala ko or kaibigan ko. Don't trust anyone. Especially yung mga kapwa Pinoy. That is so hard na parang what? Sabi ko, ba't sasabihin sa akin yun? It's like, parang sabi ko, parang bigla tuloy akong kinabahan. Ano ba meron? May experience sila. Yeah. So, meron silang mga experiences sa work or sa ibang mga kaibigan na kapwa Pinoy. Medyo nagkaroon ng hindi magandang experience. So, pero I think hindi naman kailangan i-follow mo yung sinasabi na trust no one. So, maybe trust few, no? Selected yung mga and pwede naman tayong makipag-communicate or parang makisama pa rin sa ibang mga Pinoy. Pero sabi nga nila, yung full trust mo kailangan limited lang. Huwag mong ibigay dun sa kasi nga yun nga may part na parang minsan yun sa natin is like yung may mga character kasi yung ibang Pinoy na parang kapag ang tawag dito parang nag-excel ka lang and then meron namang ibang Pinoy na parang dahil nga sa sobrang tagal na nila hindi nila naabutan yan minsan feel nila parang hindi tama to parang gano'n parang hindi ata siya agad-agad siya tapos ako ilang taon na ako dito. So may mga sinasabi na sila mga negative which is hindi nila alam na akala nila is parang nilalabas lang nila yung sama ng loob pero nagiging negative na yung feedback or parang nagkakaroon ng domino effect sa ibang tao. Parang gano'n. No? So anyway, just that is one of the pero mag-uusapan natin yan sa mga ibang episode. But again, that is part ng ating expectations nyo pagpunta dito sa Canada. So it's not perfect. It's not that hindi to perfect na buhay na pagpunta dito sa Canada. Kasi nga marami pa rin ng mga Pilipino na talagang maraming mga experiences na pwedeng negative or pwedeng positive naman.
So kung kayo ay may mga experiences dito sa Canada or sa ibang bansa na maganda naman yung na-experience nyo, please comment down below sa ating comment section. And also, ini-invite ko lahat ng mga interested na makasama ulit sa ating episode, mag-subscribe or follow na kayo sa iba't ibang social media platforms natin sa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and also sa Spotify. So hopefully, magtuloy-tuloy natin yung ating program and marami pa tayong makasamang mga biyaherong guests, di ba? So again, gusto ko magpasalamat sa sa ating biyaherong guest. Pero before ko tapusin itong ating episode, ang pinaka last question ko muna sa inyong dalawa, Janice and Alan. Yes. Meron bang part sa sarili nyo na nagsisisi kayong pumunta ng Canada? So si Janice muna. Honestly speaking, yes. There is a part of me na gusto pa rin bumalik sa Pinas. Because sige, bakit? Because minsan homesick. Tapos not to be negative naman, pero talagang yung situation ng Canada ngayon is super difficult. So sometimes pag iniisip ko, kasi maganda naman yung buhay ko sa Pinas. Hindi naman sa mayaman kami or anything, but life back home wasn't that bad. Wow, tama. Let's say dun sa percentage na yan, let's say 1 to 10, rate mo yung part na may konting pagsisisi ka, sabi mo. Hindi naman totally, no? Okay. Hindi naman totally 100%. So maybe rate 1 to 10. So gaano ka yung regret mo na napumunta ka dito? I'd say 2 over 10 naman eh. I'm so, here. Parang 2, let's say 20% nun ng mo is like may konting pagsisisi or regret ka. Yeah, konti okay lang. Dahil na homesick ka, maybe that is just natural, no? It's natural. Yeah, kasi napakaganda naman kasi ng natin sa Pilipinas talaga. Sabi nga nila, masarap ang buhay sa Pilipinas. Hindi ka mabubuhay dito na hindi ka pwedeng mag-relax lang. Laging trabaho. Pero it is what it is. I'm here already, so might as well try my best. And if it doesn't work out, it doesn't work out talaga. Babalik talaga ako sa Pilipinas pag if that's the case, then babalik talaga ako. Wag naman sana na gano'n, no? Wag naman sana, pero makukuha natin yan. Yeah. What I'm saying is I'm gonna try my best. Yes. I'll try hard. Tama. Kasi meron din mga ibang marami, no, students, no, Alan, di ba may na-mention ka last time na student ang pathway nila, tapos couple or solo, pero nag-uuwian. Ang dami nag-uuwi ng estudyante ngayon from Canada going back to Philippines kasi nga hindi nila na-achieve yung mga goal nila. Diba? Kasi ganun kahirap yung buhay dito. Which is akala ng mga kapwa natin Pinoy or mga kaibigan natin sa Pilipinas is easy money. Yeah, pero hindi, no? Hindi. Yun yung napakahirap na minsan yung i-implant sa mga kaibigan natin na So, pero syempre, parang kung masipag ka, matyaga, pwede kang kumita ng maganda. Pero the reality talaga is it's not for everyone naman. Yeah, it's not for everyone. But if you're willing to try it, then tama. Go ahead. There's no harm in trying unless yun nga lang. Malaking gastos talaga. Aabot ka ng mga let's say $1 million siguro para especially for students, no? Pero hindi siya ganoon ka cheap, pero talagang pagigirapan mo talaga 'yon. No? Anyway, yan. Again, thank you so much, Janice, for that. At least yung naging honest ka sa sarili mo. Hindi mo naman kailangan mag-pretend na you are okay dahil maraming pa rin mga tao na akala nila if you're here in Canada na perfect ang buhay mo, but it's not, no? Meron pa rin portion na talagang namimiss mo sa Pilipinas. And we know na pare-pareho tayo ng ganun na situation. Okay? And of course, kay Alan naman. So, Alan, yan. Do you have any regrets? Meron ka bang magsisisi, bro, na kayo ni misis mo na sana hindi na tayo tumuloy dito? Or pag winter. Pag winter na naiisip na namin. Pag winter.
Pero hindi, So, ako kasi nilalakasan ko kasi yung loob ko para makita niya na parang magkaroon din siya ng lakas ng loob. Pero ako kung usapan talagang practical na yan maririnig na marami, talagang parang nasanay na talaga ako dito. Parang dito ko na okay. nakikita yung kasi Buhay mo. yung kinikita ko kasi dito, kuya, parang hindi ko naman Yeah. talaga kikitain sa Pinas talaga. Oo, Kaya sabagay. malaking tulong sa'min 'to talaga. Yeah. Kaya ito na siguro yung choice namin. Yeah, so kasi si Alan talaga, dahil kaya kilala ko 'yan, simula bata pa lang kami kasi nga mas ano kami, parang kumbaga ahead kami ng kuya niya, ka-batch ko si kuya niya. Mm, So, again, siyempre sa akin, kumpara si Leo Mario, 'yan kuya niya si Leo. So, ka-batch ko 'yan sa elementary and simula bata kami kilala ko na sila. And kumbaga sabihin na natin na kumbaga napakasimple lang ng buhay, hindi talaga ano, mm. pero kaya nga parang, sanay na sanay ka dun sa buhay na mahirap, Oo, challenges, 'di ba? So ako, alam ko 'yun, advantage ko nakita na ko yun, eh. naman na ano, yeah. So ang dami nilang magkakapatid. Ilan kayong magkakapatid, Alan? Sandali bibilangin ko muna. Walo, Seriously, walo, Alam na. seriously, walo, oo, walo, 8. Imagine walo. that, 'no? 8 kayo, Janice, ilan kayo nun? 5. So 5, Mm. pero yun nga lang 'no, imagine that if you have 8 kids sa Pilipinas and if you, Oh my ang, work ng parents mo hindi naman siya like mataas na posisyon o malaki ang sahod. mm, So yung buhay mo talagang sanay ka sa hirap. Kaya nga siguro mm, si Alan nasabi niya na parang nakikita niya na sila because, mahirapan siyang maka-earn ng gano'ng magandang salary sa tama, Pilipinas. mm, Pero dahil yung skills niya is pasok dun sa kailangan ng Canada, is like kaya niyang, tulungan yung kanyang family and also kung may yung mga kamag-anak na ano, yung mga kapatid niya. Dahil nga ang ganda ng opportunity kung masipag ka lang at mm. saka matiyaga, 'no? So, technically wala ka namang parang pagsisisi. Yung Mga ano, 2, so 2 parang same lang naman 'no, kay ano, Janice, mm, na out Siguro of homesick 10, lang talaga. homesick lang homesick lang talaga 'yan, talaga. eh. Yeah, Tsaka yeah. yung gusto mong gumala ng madaling araw ganyan, Mm. wala. Yun yung nakaka-miss talaga, eh. Kasi yung trabaho like parang kapag kasi may trabaho, iisipin mo talaga kailangan mong pumasok. Once na Mm, nag-absent ka isang araw, it's like ang laking bagay patay. na mawawala sa'yo, Oo, 'di ba? Kaya talagang instead na gumimik ka, talagang madalang lang yung time na talagang makakapunta ka ng mga gimmick or mga kung may mm, nightlife man dito, hindi mo talaga masabi na anytime pwede akong lumabas or parang, mm, "Okey pre, labas tayo ngayon, wala akong ginagawa, nainip ako sa mm. bahay. Oh, punta Hindi tayo sa puwede, ano, shot lang tayo." Hindi. ano, Dun pa lang sa distansya ng bahay niyo simula dun sa kumpare mo, ilang oras na yun unless may sakyan ka. oo, Hindi biro yung kapag mag-iinom ka, ang mahal ng mm, beer, ang mahal ng alak, mm, 'di ba? sobra, Sa Pilipinas, ang daming mga murang alak na ano, mm, gin lang tayo or what, puwede tayong gumawa puwede na, ng ano, ng mix or what. mm, So, puwede na mag-shot, 'di ba? mm. Gano'n. Tsaka puwedeng umutang sa tindahan. Depende, uutang ka talaga dito legal. Yeah, ito dadaan yung utang mo sa credit card. So, Oo, kapag hindi mo binayaran sira talaga yung credit score mo dito. Pero sa Pilipinas, "Oh, ate pautang naman, oh, 'pag sahod ako dun mo babayaran." Parang gano'n. oo. Anyway, Yun so si Eliza, si mismo, wala naman siya na-mention na parang na nag-insist siya na natuloy, hindi naman? yun, minsan talagang naano siya dahil siyempre nami-miss niya yung mga magulang niya sa ano, sa Pinas. Tsaka dahil nga nahihirapan siya maghanap ng trabaho ngayon kaya medyo siguro naiisip niya yung parang nanghihina yung loob niya, gano'n. Sabi ko, Oh, "Tiyaga ka lang," yeah, sabi ko, "maghintay lang tayo," sabi. "Habang yeah. kaya pa naman at, nakakapagtrabaho naman ako, kaya yan," sabi ko. Kaya palakasan lang ang loob. Oo. Ayan, ito yung nakikita kong parang ano, parang pinaka-advantage ng, let's say kung couple kayo or family kayong pumunta. It's like Mm, mas nagiging strong yung, foundation niyo kasi nga nagtutulungan kayo if, yung isa nanghihina yung loob niya, merong isang nagpapalakas, 'di mm. ba? Pero kung meron naman yung, kung kunwari solo ka minsan, wala kang makapitan, Lonely, oo. Oo, kaya nga mas prone sila sa depression. Depression, homesick oo. ka lang na Loneliness, gano'n. Yeah. So, Yeah. I think, Janice, like, na-experience mo bang nagkaroon ng how many months ka na ba nag-stay dito sa Canada? Almost a year. So, 11 Almost a months. year. Yeah, So, in that period, it's like, naka-experience ka ng depression? a lot. A A lot lot. of times.
A lot of Wow. crying by myself. Oo. See? Oo. Diba? Pero wala akong magagawa dyan. You have to really toughen yourself up if you're alone. Yes. Tama. That's the reality of it. Kaya nga, that's why you need to engage more friends. Kasi kalala solo ka. Pero kung si Alan kasi and also Eliza is like, meron silang outlet. Kapag pagod sila or na-stress sila, they can share their own thoughts. Kumaga, na-express nila yung So yung depression nila is much, kumaga mas easy yung ma-manage yung depression nila. Diba? So yun yung okay doon. Pero yun nga lang, Alan, no? Kasi kayo ni Eliza, hindi pa naman kayo, wala pa kayong kids ngayon, no? Hindi pa kayo, wala pa kayong baby. So do you think na kapag nagkaroon ba kayo ng baby at pumunta kayo ng Canada, ano sa tingin mo yung magiging difference ng buhay mo ngayon? Kasi ngayon, medyo okay pa kayo dahil nga wala pa kayong baby na minamanage. So sa mga nakikita ko dito, syempre mahirap dahil di mo naman pwedeng iwanan yung bata dito, di ba? So magsasacrifice talaga yung isa na magbabantay. Syempre, sigurado siya. Magsasacrifice siya. Ganun. Yeah. Kaya mas yun nga, talaga. No? Kung nasusurvive kami ngayon sa isang trabaho, baka magiging 3 na yung trabaho ko nun. Hindi ka na uwi, bro. Oo. Talagang hindi na ako triple job, yeah. Oo. Yun nga, no? Diba? Yun yung din. Kumbaga, let's say, okay naman yung couple kayong pupunta. Pero syempre, pag may mga kids talaga, iisipin mo na yung time nyo. Dahil you need to spend with your family, with your kids na talagang bigyan ng araw para sa kanila. And also yung financially, it's like, kailangan mo na mas malaking accommodation and also let's say mas convenient para sa mga bata kasi nga yung mga bata medyo minsan hindi naman pwedeng siksikan kayo, baka mahirapan sila. Hindi na pwede yung basement nun sa amin, baka maghanap na kami ng ibang Oo, 'di ba? Kasi nga pag basement medyo maliit yung mga tapos yung mga close nga yung so yung walang masyadong maayos na ventilation or what. So yun yung doon, disadvantage. Pero sa ngayon kasi okay kayo na experience na as a couple. Pero yung dun sa mga ibang mga OFW or mga nandito ngayon, for sure sobrang hirap din ng pinagdaanan nila on the first period na nagstay sila dito. Parang kumbaga paycheck to paycheck lang ang buhay nila dito. It's like basta makakakain na sila ng at the same time makabayad lang sila ng mga insurance and other stuff is okay na sila doon. Pero hindi pa talaga totally makakaipon. Pero ang kagandahan naman dahil nga ang gobyerno maganda yung may mga support naman sila when it comes to may mga anak, right? So kung may mga kids sila, may binibigyan namang support yung at the same time I think libre yung education naman nila. So that is one thing na maganda rin na i-mention dito. It's like yung education para sa mga bata is maganda yung magiging possible future nila. Bro, so Alan Tananilan, also Janice Pinayan. So again, thank you so much for sharing your experiences, yung mga buhay nyo dito sa Canada. I'm sure hindi madali pero alam natin na magsusurvive tayong lahat. Sana pare-pareho natin ma-achieve yung mga goals natin. And I'm sure maraming mga pwedeng manonood dito na nakaka-relate dun sa situation. And hopefully makuha sila ng idea how to manage those kind of yung mga challenges. Again, I would like to thank yung ating mga sponsors. Syempre yung ating Vibrant Eagle Production and also Pinoy Express, Rico's Restaurant, yung Square and Compass Media Master, and of course, again, yung Canada Pinoy Dream Team. So thank you so much for supporting yung ating program. And please, again, subscribe and follow yung ating mga social media platforms sa Facebook page, Usapang Travelers with Kuyang Vince, and syempre sa Instagram, TikTok, and also YouTube. Yan, sana po makapag-subscribe kayo para mas marami tayong ma-engage ng mga ibang mga OFW or yung mga Pinoy. Hindi lang po dito sa Canada but of course on different part of the world. So hopefully makasama natin or makakakuha tayo ng mga guests coming from different iba-ibang bansa, no? So that is hoping na mangyayari sa atin. Again, I'm Kuyang Vince at magkita-kita po tayo every Friday sa Usapang Travelers with Kuyang Vince. So thank you so much sa ating mga biyaherong guests. So again, thank you so much, Janice, and also Alan. Thank you. So hope to see you soon sa mga ibang mga event natin dito sa Canada. Yes.